Tayo ngayon ito, Pensonic 42. Ang problema nito, naka-standby red lang siya na parang nagbi-blink, ano, nagkukurap-kurap siya. Pero try natin. Ayaw mag-power on, ayaw siya magbukas. Saka naramdaman ko ang init na agad ng IC nito. So check natin yung supply nito. Meron siya 12 volts, tapos itong coil na to 5 volts, tapos yung isang coil dito 1.3, dapat nasa 1.1 or 1.2. so nasa 1.3 na ito, mataas na ito, ano. So ito mayroon siyang 3.3, tapos mayroon na rin siyang 1.7, hindi siya umabot sa 1.8. okay, so duda tayo sa supply nito saka sa supply nito. So hindi pa ito smart, basic pa lang ang board na ito. So dahil nagsukat tayo ng supply, mababa, mataas. So try natin i-fix yung supply na ito. 1.1, lagay natin sa 1.1 ito. Tapos lagay natin sa 1.8 ito. Titingnan natin kung mag-ooperate yung board nito. Okay, ayusin natin. Ito na, bali na-fix na natin yung pinaka-supply nito. So, pinalitan na natin yung 1117 na 1.8. Normal na siya, 1.8. Tapos ito, nilagyan natin siya temporary ng back converter na 1.2. Yan. So, nagkaroon na siya ng 1.2 dito. Ito, normal naman itong 5. Pero mapapansin nyo, kumukurap-kurap pa rin yung ilaw niya doon. Yan. Tapos, ang init pa rin ng IC niya. So, negative na ito. Damage na yung pinaka CPU nito. Yun, no? Init niya. Pati yung 1.8 natin umiinit din. Nagkakaroon din ng mataas na load dito. Mainit din siya. So negative, ano, sira na yung CPU nito or MCU nito. So pwedeng palitan or pwedeng palit ng buong board. Natin gagawin dito ay dahil sira yung CPU nito, so hindi muna tayo magpapalit. Mag-actual muna tayo. Check natin yung pinaka-panel nito kung buo pa. Yung backlight niya kung buo pa. So kinabitan natin siya ng backlight driver. So makikita natin umiilaw yung backlight, no? Okay, buo. So gagawin natin ay sunod natin gagawin. Check natin yung panel. Titingnan natin kung buo yung panel saka tayo mag-repair ng mainboard. Kasi minsan sira yung panel, lalo na pag matagal nang na-stock. Sira na pala yung panel niya. Tapos nag-repair ka pa ng board, wala ding pakinabang. Masasayang lang yung oras mo, di ba? So ito, check natin muna ito. Titingnan natin kung buo ang panel nito. Okay, saksak ko lang. So nakaset na yan sa 12 volts ito. Tama yung position natin. Automatic on naman tong board natin na pang testing ng 40 inches. Ito yung T-Con nyo, no? LG. So tingnan natin kung may display ito. Kung magkakaroon ng picture ito. Kung buo pa yung pinaka-glass nito. Negative na. Wala na. Guwit na, oh. So may guwit na yung glass nito. Kabila may guwit din. So negative na ito sa repair. Ay sira na yung glass nito. Sayang, ano. Kasi ito daw ay sabi ng may-ari, matagal daw na yung stock ito. Matagal niyang tinengka. Yun mo. O, kita pala dito, sunog yung source scope nito. Yun. Okay, sunog yung source scope, oh. Tapos sa kabila. Yung kabila niya, okay pa naman. Pero may guwit-guwit na rin. Kinalawang na rin ito. Okay, so negative na. So, pag ganito, cancel na ang gawa. Wala na tayong magagawa rito, kundi ibabalik na lang natin sa may-ari. Kasi malala na yung problema. Sira na yung panel. So, hanggang dito na lang yung video natin. Ganun lang pag nag-set up kayo or pag nag-check kayo ng unit. Kung ang unit ba ay pwede pang gawin or hindi na.